You must be Gray! Wika ng isang dalaga sa harapan ng binata. Hindi pa tuluyang nakasagot ang lalaki nang biglang umupo ang babae sa kanyang harapan. Agad namang nangunot ang noo ni Gray. Hindi niya naman kilala ang babae na ito na bigla-bigla na lamang sumulpot sa kanyang harapan. Ngunit nakapagtataka na alam ng babae ang kanyang pangalan. Kasalukuyang nakaupo ang lalaki sa isang VIP restaurant. Meron siyang hawak na newspaper at prenteng nakaupo sa upuan. Let me introduce myself to you. I'm Alexa Bliss, half Filipino and half American, the owner of the famous Bliss Company Corporation. Now, tell me about yourself. Madaldal na wika ng babae. Bakit naman? Because it's a blind date. We're supposed to getting to know each other. Blind date? Nagtatakang bulong ni Gray sa sarili. Wala siyang inaasahan na may ka-blind date siya ngayon, lalo pat nasa ganitong sitwasyon. Napatingin ng lalaki na makita ang pagpasok ng isang matandang lalaki na nakasuot ng tuxedo. Kasama nito ang maraming tauhan niya. Napalingon si Gray sa paligid, ngunit agad din na natapon ang tingin niya sa babae na nasa harapan niya. Napatiimbagang siya. Magiging magaan na sana ang plano niya, ngunit hindi niya inaasahan ang pagpasok ng babaeng hindi niya naman kilala. Yes, nag-message pa nga tayo sa isa't isa na magkikita tayo dito eh. Napabuga si Gray ng hangin. Lapit ka. Biglang sabi ng binata. Nagtataka namang inilapit ni Alexa ang kanyang muka. Inilapit ni Gray ang kanyang bibig sa taingan ng dalaga at bumulong doon. You have 10 minutes to run away from this restaurant. Bibigyan kita ng pagkakataon na umalis din ngayon. Kung hindi, mapapanganib ang buhay mo. Kalmadong bumalik si Gray sa kanyang tamang pagkakaupo. Si Alexa naman ay naiwang nangangunot ang noo sa sinabi ng binata sa kanya. What? Hindi kita maintindihan. Sasagot na sana ang binata nang biglang lumapit sa kanila ang tauhan ng matandang lalaki na nasa kabilang mesa. Nagulat ang babae nang inilapag nito ang nagtutumpok na pera sa kanilang mesa. Ano yan? Nagtatakang tanong ni Alexa. Occupied na ang restaurant na to. Ayaw ni boss na may tao dito. Kailangan niyong lumipat sa iba pang restaurant at doon kayo mag-date. Pero kami ang nauna dito. Wika ng dalaga. Kaya nga binabayaran namin kayo para makaalis na kayo dito. Paano kapag hindi kami umalis? Huwag niyo nang hintayin, nakalad ka rin namin kayo ng kasama mo. Kasama ang boyfriend mo. Are you threatening me? Us? Tanong ni Alexa. Samantala, habang nag-uusap ang dalawa, pasimpleng kinuha ni Gray ang baril na nakaipit sa kanyang damit. Nagpaunat pa siya ng leeg at bigla na lamang itinutok sa armadong lalaki ang baril at walang paghihinayang na ipinutok sa kalaban. Akmang bubunot sana ng baril ang katabi ng binaril niya, mabilis niya naman yung naunahan. Magtago ka sa ilalim ng mesa! Sigaw ng lalaki. Ano nangyayari? Natatarantang wika ni Alexa. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Hindi niya inaasahan ang pangyayari na ito. Ang inaasahan niya ay ang magkaharap sila ng kanyang ka-blind date. Hindi iyong makikipagbarilan ng kanyang ka-blind date sa kanyang harapan. Hindi siya pinansin ni Gray. Halos manlaki ang mata ni Alexa nang itutok ng binata ang baril sa kanyang harapan. Napataas siya ng dalawang kamay at napapikit. Sa kanyang pagpikit ay isang putok ng baril ang kanyang narinig. Napalingon siya sa kanyang likuran nang marinig ang pagtumba ng tao sa likod niya. Nakaginhawa siya ng maluwag. Akala niya talaga, babarilin na siya ni Gray. Mabilis na itinumba ng binata ang mesa at hinila ang tulalang si Alexa. Agad namang napayuko ang dalaga roon upang harangan ang kanilang mga sarili mula sa mga bala. Bago pa man makatanong ulit si Alexa ay biglang tumayo si Gray. Napaawang ang labi niya. Hindi maiwasang humanga habang pinapanood ang binata. Eksperto ito sa pag-iwas sa mga bala habang asintadong-asintado sa pagbaril sa mga kalaban. Bumalik muli si Gray sa pagkakayuko nang maubos ang kanyang bala. Halos mapatulala si Alexa sa bilis ng galaw ng binata habang naglalagay ng bagong bala sa baril. Patuloy pa rin ang walang tigil na putok ng baril sa paligid nila. Buti na lamang at matibay ang mesang ginawang pangharang ni Gray. Inilibot ng binata ang kanyang paningin. Natuon ang atensyon niya sa pwedeng pagtaguan. Mabilis siyang lumapit sa dalaga at bumulong dito. Kapag babaril na ako, magtago ka ron. Sabi pa nito, sabay turo ng lugar kung saan mas ligtas si Alexa. Sunod-sunod na napatango ang dalaga.
Sandaling nakiramdam si Grace sa paligid dahil sa pagtigil ng pagputok ng mga baril. Ngunit kahit ganun, hindi nakatakas sa kanyang pandinig ang mga papalapit na yabag ng mga tauhan ng matanda. Nananatiling pinapakiramdaman ng binata ang paligid. Nang makahanap siya ng tiyempo ay mabilis siyang lumabas sa kanyang pinagtataguan at pinaputukan ng baril ang mga kalaban. Kinuha ni Alexa ang pagkakataon na yon upang tumakbo. Halos tumalo ng puso ng dalaga nang muntik na siyang matamaan ng bala. Kaagad namang naalarma si Gray nang makita ang kalaban. Mabilis niyang binaril ang lalaking nagtangkang bumaril sa babae. Nang makita ng binata ang dalaga na nasa ligtas na lugar na, mabilis niyang isinipa ang lamesa papunta sa kalaban. Agad namang tumilapo ng isa dahil sa lakas ng impact noon. Nang tuluyan ng maubos ang kanyang bala ay napailing na lamang shot na pangisi. Tila ba'y parang mas ginanahan pa siya. Mabilis niyang sinipa ang papalapit na kalaban. Muntik na sana siyang mabaril ng isa. Mabuti na lang at naging mabilis ang kanyang galaw. Agad niyang ginawang pangharang ang kasamahan ng kalaban at itinago ang sarili doon. Mabilis niyang kinuha mula sa isa niyang pangbulsa ang maliit na baril at pinaputukan ang kalaban. Napangisi si Gray nang maubos na ang lahat. Tanging ang kanyang target na lang natira. Nakaupo ang matandang lalaki sa upuan. Nanginginig ito habang pinapanood ang papalapit na binata. Patuloy lamang sa paglalakad si Gray. Bahagya pa nitong pinagsisisipa ang mga bangkay sa sahig. Nang tuluyan na siyang makarating sa harapan ng matanda, ay itinutok nito ang baril sa kanya. Mission accomplished. Bulong niya bago kinasa ang baril at ipinutok yun sa ulo ng matanda. Napalapit si Gray sa kanyang target. Hindi niya maiwasang mapasipol nang makitang nakadilat pa ang matandang lalaki, ngunit hindi na ito humihinga. Nagkibit balikat na lamang siya at kinuha ang isang suitcase na yakap-yakap ng bangkay. Pagkatapos ay inayos niya ang kanyang necktie na para bang walang nangyari. Nang makalingon si Gray sa kanyang likuran ay bumungad sa kanya si Alexa na hawak-hawak ng isang duguan na kalaban. Kalmado lamang silang tinititigan ng binata na para bang normal lang sa kanya ang kanyang nakikita. What? Titingnan mo lang ba ako rito? You're not going to save me? I don't know you. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Alexa si Gray. Anong pangalan ko? Alexa Bliss. Now you know me, so just fucking help me! Umigat ang paghinga ng dalaga nang biglang hinigpitan ng kalaban ang paghawak sa kanya. Habang nakatingin ang binata sa kanila, ay pasimpleng kinukuha ni Gray ang nakatago nitong balisong sa damit niya. Nang mahawakan na niya ay hindi niya na nagawa pang itapon sa kalaban ng balisong dahil mabilis na umaksyon si Alexa. Biglang inapakan ng dalaga ang paa ng kalaban na ikinabuloktot naman ito. Napaawang ang labi ni Gray nang mabilis na sinuntok ni Alexa ang lalaki. Nang matumba ang kalaban ay pumaibabaw bigla ang dalaga at binali ang liig nito. Mabilis na napatayo si Alexa at napabuga ng hangin. Sinalubong niya ang tingin ni Gray sa kanya. Upo, let's have a chit-chat. You surprise me. Alam mo pala kung paano lumaban. Uwi ka ng binata at napaupo sa upuan. Napangiti at naupo na rin ang dalaga sa upuan. Parang wala silang pakialam kung may papasok man at bumungad sa mga ito ang bangkay na nakahandusay sa sahig. Well, nag-training ako pang self-defense lang. Hindi naman big deal yun. At least you know how to fight. Now tell me, who are you? Why would I tell you? Sumilay ang ngisi sa labi ni Alexa. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa kanyang shoulder bag at plinay ang video. Kitang-kita sa video kung paano niya barilin ang kanyang mga target sa noo. Be my bodyguard. Protect me from those who wants to kill me. Bakit naman ako papayag sa alok mo? Delikado ang buhay ko ngayon. Someone's trying to kill me. Hindi ko siya kilala. Hindi ko siya mahuli-huli. Ilang beses niya nang tinangkaan ang buhay ko. Kaya gusto ko maging bodyguard kita. Protektahan mo ako. Alam kong magiging safe ako kapag ikaw ang kasama ko. Babayaran kita kahit magkanong halaga ang hingin mo sa akin. Paano kapag ayoko? Naikuyomnik Alexa ang kanyang kamao sa narinig. Hawak-hawak ang video na to. Pwede ko tong isend sa mga otoridad at ipahuli ka sa kanila dahil sa ginawa mong krimen at pagnanakaw ng suitcase na bitbit mo. Kaya, wala kang magagawa. Protect me and I won't release this video. Tinatakot mo ba ako? No! Binibigyan lang kita ng posibilidad sa mangyayari sa'yo kapag tatanggihan mo ang offer ko. Tiningnan ng mabuti ni Gray si Alexa at pagkatapos ng ilang sandali ay tumango siya.
Okay, I'll be your bodyguard. But know this, I don't need your video to protect you. I have my own ways. Nanlaki ang mata ng dalaga nang makita na kusang nag-delete ang video na kuha niya sa kanyang cellphone na para bang may sariling buhay ito. Anong nangyayari? Bakit biglang nag-delete ang video ko? Gulat na tanong ni Alexa. Napalingon siya sa nakangising lalaki. Tila aliw na aliw ito habang pinapanood ang kanyang reaksyon. I told you, I have my own ways. Sino ka ba talaga? I'm Gray Carter, your bodyguard. Bago tuluyang tumayo ang binata, tumungga muna siya ng wine. Inayos niya muli ang kanyang necktie. Napatingin si Gray sa nagtutumpok na pera sa mesa. Walang alinlangan niya iyong kinuha at hindi makapaniwalang tiningnan siya ng babae. Anong ginagawa mo? Sayang ang pera eh. By the way, sobrang na-enjoy ko ang blind date natin. Pero sa ngayon, kailangan na nating lisanin ang restaurant na to. Anumang oras ay darating ng mga otoridad. Agad namang natataranta si Alexa at napatayo na rin. Mabilis siyang sumunod sa likuran ni Gray habang sila ay naglalakad. Nang makarating ang dalawa sa labas ay nagkatinginan sila. Paano ba yan? Aalis na ako. Marami pa akong gagawin. Naningkit ang mata ni Alexa at tiningnan ang hawak na suitcase ni Gray. Ano bang laman yan? It's none of your business. Napairap naman ang dalaga sa sagot sa kanya ng binata. Magsasalita pa sana siya nang ilibot niya ang kanyang paningin nang marinig ang tunog ng sirena. Nang lumingon siya sa kinatatayuan ni Gray ay wala na roon ang binata. Nagpalingalinga siya sa paligid. Nagbabaka sakali na makita si Gray. Ngunit bigla siyang napatingin sa kanyang cellphone nang biglang magring yun. Umalis ka na dyan bago ka pa makita ng mga pulisya. Kung hindi, baka ikaw pa ang mahuli nila. Huwag kang umasa na isasalba kita kapag mangyayari yun. I was only doing my job and protecting you is not part of my job. And by the way, you made my day, Alexa. See you never. Wika ni Gray sa kabilang linya. Bago niya ibinaba ang tawag. Nagtataka si Alexa kung paano nakuha ng binata ang kanyang number. Ngunit napangiti na lamang siya at nagsimula ng maglakad. Hindi niya alam sa kanyang sarili kung paano niya nagawang ngumiti sa kabila ng lahat ng kanyang nasaksihan. Nang makapasok siya sa kanyang kotse, napatingin siya sa tumigil na sasakyan sa harapan ng restaurant. Nagsilabasa ng mga pulisya doon. Binuksan niya ang kanyang cellphone. Hinalungkat niya ito, ngunit hindi niya na mahanap ang video na nakuha niya. Hindi niya alam kung paano nangyari yun kanina. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na kusang nag-delete ng video ang kanyang cellphone. Hindi niya tuloy maiwasang isipin si Gray. Kriminal ba siya o mabuting tao? Tanong niya sa sarili. Napatingin siya sa nagkukumpulang tao sa labas. Labas-masok ang mga pulis sa restaurant habang hawak-hawak ang mga bangkay. Nagulat siya nang biglang may message na nag-pop up sa kanyang cellphone. I'm a bad guy, Alexa. Pagbasa niya sa mensahe, hindi niya maintindihan ang sarili nang bigla siyang napangiti. Am I falling in love with a criminal? Hindi mawala-wala ang ngiti ni Gray hanggang sa makapasok siya sa isang malaking van. Mas lalong lumawak ang ngiti niya nang marinig ang sinabi ng babae sa kotse. Nataranta ang binata nang wala na siyang marinig na boses mula sa bugging device na suot-suot niya. Ano nangyayari? Pinutol ko lang ang connection ng cellphone niya, kaya hindi mo na siya maririnig pa. Ang hindi alam ni Alexa ay may nag-detect sa kanyang cellphone. Walang iba kung hindi ang partner ni Gray na isang secret agent din. Magaling ito sa paggamit ng teknolohiya. Walang kahirap-hirap niyang dinedetect ang cellphone ng dalaga. Siya rin ang dahilan kung bakit nabura ang kuha na video ni Alexa. Bakit mo ginawa yun? Inis na tanong ni Gray sa kasama. Dahil tapos na ang misyon natin, Gray. Parang na love at first sight ka ata sa babae na yun ah. Alam kong kapag nakikita ko mukha niya, sobra pa yan ang gagawin mo sa akin. Paniguradong pati sa loob ng bahay ng babaeng yun ay monitor mo. Well, nakita ko ang mukha niya. Paano? Nakalimutan mo atang magaling ako sa paggamit ng teknolohiya. Kaya ang ginawa ko, dinetect ko ang CCTV footage sa loob ng restaurant. Nakita ko siya kaya zinom ko. Pagkatapos, dinetect ko ang cellphone niya at isa-isang tiningnan ng lahat ng larawan niya. At saka pati background ay kinuha ko na rin. Nagulat si Gray nang biglang itinapon sa kanya ng kanyang partner ang isang USB. Type mo rin? Nakataas ang kilay na tanong ng binata. Agad namang napataas ng dalawang kamay ang kanyang partner.
Kalma! Kung makatingin ka naman parang kakainin mo ko ng buhay. Hindi ko naman siya aagawin sa'yo. Iyon na siya. Siya nga pala, i-check mo ang laman ng suitcase. Binuksan ni Gray ang suitcase. Halos kuminang ang mga mata nila nang makita ang nagbabandal-bandal na pera sa loob nito. Nagkatinginan ng dalawa sabay ngumisi. Makalipas ang ilang buwan, hindi na muli pang nagtagpo ang landas nila. Ngunit hindi maiwasang isipin ni Alexa kung iniisip din ba siya ni Gray. O anak, mag-almusal ka muna bago ka magtungo sa kumpanya mo. Bungad ng kasambahay ni Alexa nang makababa ng hagdan. Naku po manang, marami po kasi akong gagawin ngayon eh. Kailangan ko pang pumunta sa luxury salon. Dadalo po ako ng isang party. Party? Saan naman yan? Sa pinsan ko po. Gumuhit ang pag-aalala sa mukha ng matanda. Sigurado ka bang dadalo ka? Kailangan po manang. Besides, pamilya ko pa rin naman siya. Napabuntong hininga na lamang ang kasambahay. Ganun ba anak? Halika, hatid na kita sa labas. Agad namang napangiti ang dalaga at napatango. Si Manang Sol at ang asawa nitong driver ni Alexa ang nagsisilbing ina't ama ng dalaga. Walang kahit sino ang ipinapapasok ni Alexa sa loob, maliban sa kanila. Natatakot siya na baka ang ipapasok niya sa loob ay may masamang hangarin sa kanya. Maraming beses na kasi siyang may nagtangka sa buhay niya, kung saan bigla siyang babarilin ng hindi niya kilalang tao. Hula ng dalaga ay gusto lang kunin ng mga ito ang kanyang kayamanan o nakawan man lang siya. Dahil doon ay wala nang ibang pinagkakatiwalaan si Alexa maliban sa dalawang matanda. Alam niyang maging ang mga kamag-anak niya ay may hangarin din na maupo sa kanyang pwesto bilang tagapagmana ng Bliss Company Corporation. Nak, saan ang punta natin? Tanong ng asawa ng katulong nang makalabas sila ni Manang Sol. Sa luxury salon po tay. Nagpaalam muna si Alexa sa matandang babae bago sila tuluyang umalis. Nang makarating sa salon ay bumungad naman ang paboritong makeup artist ng dalaga at sinimula na siyang ayusan. Pagkatapos, nahanap ni Alexa ang sarili na papasok sa isang sikat na hotel kung saan gaganapin ang party nila. Sa kanyang pagpasok ay ramdam niya ang paglingon ng mga tao sa kanya. Magkahalong paghanga at inggit ang mababasa sa mukha nila. Alexa, how's your blind date? Napalingon si Alexa sa kanyang pinsang lalaki na lumapit sa kanya. It was fun, super fun. Peking ngumiti si Alexa sa kanyang pinsan. Hindi ka naman mukhang masaya. Alam mo kung bakit? Bakit naman? Dahil kaharap kita ngayon. Do you really hate me that much, Alexa? Ano sa tingin mo, Nico? Look, pamilya tayo. Hindi mo ko kailangang pagdudahan. Napairap na lamang ang dalaga. Akmang aalis na sana si Alexa, ngunit bigla siyang inabutan ng binata ng inumin. Napatingin naman ang dalaga doon. Walang lason to. Kakukuha ko lang sa waiter to kanina. Ayokong uminom. Okay. Wika ng binata at siya na mismo ang nagtungga ng wine. Napailing na lamang ang dalaga at tinalikuran si Nico. Wala siyang panahong makipag-usap dito. Ngunit sa kanyang paglalakad ay hinabol pa rin siya ng kanyang pinsan. Hey, kumusta ang negosyo mo? Kumakain ka ba ng maayos? Huwag kang magpapanggap na okay tayo, Nico. Alam kong pakitang tao lang yan. Paano mo naman nasabi? You only care for my money. Alam kong ikaw rin ang nagtatangka sa buhay ko. Are you sure na ako na ba talaga ang nagtatangka sa buhay mo? Hindi na sumagot pa si Alexa. Binilisan niya na lamang ang kanyang paglalakad. Napaupo ang dalaga sa isang upuan. Kumuha siya ng isang baso na may laman na wine sa naglilibot na waiter. Bago pa man niya itungga ang alak na hawak niya, napalingon siya sa direksyon ni Nico. Kasalukuyan itong nakatingin sa kanya habang nakangisi. Iniangat ng binata ang baso at tinungga ito. Napaiwas na lamang ng titig si Alexa at napailing. Nakailang tungga na si Alexa ng alak. Pakiramdam niya ay bored na bored siya sa party na ito. Naisipan ng dalaga na magbanyo. Habang naglalakad sa hallway papunta sa banyo ay pinakiramdaman niya. Parang may sumusunod sa kanyang likuran. Paglingon niya, wala naman siyang nakita. Napailing na lamang siya. Iniisip niya na baka dala lang yun ang kanyang kalasingan. Ramdam kasi niya na medyo may tama na siya ng alak. Nagpatuloy si Alexa sa paglalakad, ngunit agad siyang napatigil sa harapan ng banyo ng mga lalaki.
Nakarinig siya ng malakas na kalabog mula doon. Nagulat siya nang biglang lumabas ang isang lalaki. Nakasuot ito ng jacket kaya hindi niya maaninag ang kanyang muka. Kasunod noon ay ang bigla ang paglabas ng kanyang pinsan. What are you doing here? Wala lang, dumaan lang ako. Hindi dito ang banyo ng mga babae. Ganun ba? Your curiosity will put you in danger, Alexa. Umalis ka na nga ngayon dito. Why? Hindi na nagsalita pa ang kanyang pinsan. Nagtataka siyang napalingon dito nang bigla-bigla na lamang siya nitong tinalikuran. Ngunit hindi nakataka sa mga mata ng dalaga ang bahid ng dugo sa suot na tuksido ni Nico. Nang mawala na sa paningin niya ang binata at dahil sa matinding kuryosidad, ay mabilis siyang pumasok sa men's comfort room. Isa-isa niyang binuksan ang bawat cubicle. Nang makarating siya sa pinakadulo na cubicle, napatakip siya ng bibig sa kanyang nakita. Isang bangkay ng kanyang relatives ang kanyang nakita. Nakadilat pa ang mata nito at may tama ng baril ang kanyang noo. Agad na napaatras si Alexa. Sa kanyang pag-atras ay nabangga siya sa isang matigas na dibdib ng isang lalaki. Napaangat ang tingin ng dalaga sa binata na yun. Sino ka? Hindi pa nakasagot ang lalaki. Nang biglang nanlaki ang mga mata ni Alexa nang may marinig siyang boses na paparating na isang lalaki. Halos lumabas ang puso niya sa sobrang kaba. Natatakot siya dahil baka siya ang mapagkamalan na pumatay sa bangkay. Napatingin ang dalaga sa nakabukas na pinto ng cubicle. Hindi naman nakataka sa paningin ng lalaki na nasa harap ni Alexa ang isang bangkay. Nang marinig ng dalaga ang paparating na yapak, ay nagulat siya nang biglang hapiti ng binata ang kanyang bewang at walang salis-salitang sinakop ang kanyang labi. Tila nanlamig si Alexa sa ginawa ng estranghero sa kanya. Mahina siyang tinulak ng lalaki. Parang sinadya ito na sarahan ng pinto kung saan nandoon ang bangkay. Pagsara, ay bigla siyang idinikit ng lalaki doon sa pinto. Napakapit bigla si Alexa sa laylayan ng kanyang dress. Ngunit sa huli ay nahanap niya ang kanyang sarili na tinutugon ang halik ng lalaki sa kanya. Pumasok ang dalawang tao sa loob ng banyo, ngunit agad din na napaatras nang makita ang dalawang naghahalikan. Mabilis nilang nilisan ang banyo. Nang maramdaman ng lalaki ang pagalis ng mga tao, ay bumitaw na siya sa babae. Sino ka? Tanong muli ni Alexa nang matauhan siya. Biglang nag-angat ng tingin ng lalaki sa kanya. I'm Grey Carter, your bodyguard. Pagpapakilala ng binata. Akala ko ba hindi mo tinanggap ang alok ko? Sabi mo hindi mo responsibilidad na protektahan ako. Protektahan? Kailangan pa ba kitang protektahan, Alexa? Nakangising tugon ng lalaki sabay lingon sa likuran ng dalaga. I don't know what happened. Hindi ko alam kung bakit may bangkay na lang dito bigla. Pero bakit nandito ka sa banyo ng mga lalaki? May narinig kasi akong kalabog mula dito. Tapos biglang lumabas yung lalaki nakasuot ng jacket na pinsan ko. Dala ng kuryosidad kaya tiningnan ko kung ano yon. Hindi ko naman inaasahan na bangkay pala ang bubungad sa akin. Tiningnan siya ni Gray ng mabuti. Sa huli ay nagulat siya nang hawakan ng binata ang kanyang kamay. Mabilis niyang kinaladkad ang babae sa labas ng banyo. Kailangan na nating umalis dito. Anong ibig mong sabihin? Magsasalita pa sana si Gray nang marinig nila ang malakas na sigaw ng isang tao mula sa banyo. May bangkay dito! Napatigil ang dalawa sa paglalakad nang biglang humarang sa kanilang harapan si Nico. Where are you going, Alexa? Hindi ka pwedeng umalis. Hintayin mong darating ang mga pulis para arestuhin ka. Arestuhin? Yes, Alexa. Ito lang ang paraan para hindi na mapanganib ang buhay mo. Iyon na yung ikulong ka. Ikulong sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Akmang aalis na sana ang dalaga nang biglang inilabas ng kanyang pinsan ang baril at itinutok ito sa kanya. Hindi ka pwedeng umalis. Sumuko ka na sa mga otoridad. Hindi na nakasagot si Alexa nang biglang sinipa ni Gray ang baril na nakatutok sa dalaga. Pagkatapos ay dumating naman ang mga tauhan ni Nico. Mabilis nilang sinugod ang binata. Ngunit sadyang mabilis at malakas si Gray sa kanila. Mabilis niyang naitumba ang lahat. Come here. Wika ng binata at mabilis na hinawakan ang kamay ng dalaga. Samantalang pinanood lamang ni Nico ang dalawa na papalayo sa kanila. Akmang hahabulin pa sana ng kanyang mga tauhan, ngunit pinigilan niya ito.
Napangisi siya dahil naaayon ng lahat sa kanyang plano. Nang makapasok ang dalawa sa loob ng kotse, napahilamo si Alexa ng muka. Asan tayo pupunta? Itatago kita. Hindi ka pwedeng bumalik sa bahay nyo. You need protection. Kailangan muna nating hintayin na maaresto ang totoong may sala. Hintayin? Hihintayin pa natin? Parang nagmumukhang ako yung may sala dito dahil ako yung nagtatago. Kapag isasalang ka sa publiko dahil sa nagawa mo, mas lalong magiging delikado ang buhay mo, Alexa. What if your pinsan ordered them to kill you? Saan ako magtatago? Sa alam kong ligtas na lugar. Nahanap ni Alexa ang sarili na nakatanaw sa harapan ng bahay ni Gray. Bahagya pa siyang nakapamewang, tila pinag-aaralan ang itsura nito. Simple lang at maliit ang bahay ko, pero sinisigurado ko sa'yo, malinis ang nasa loob nito. May pagmamalaking wika ng binata. Napairap na lang ang dalaga. Nang makarating sila sa loob, napaawang ang labi ni Alexa sa bumungad sa kanya. Mga nakakalat na mga pagkain ang nasa sahig at madlim na paligid ang kanyang nakita. Akala ko ba nilinis mo na to? Hindi ko naman inaasahan na ngayon kayo darating. Akala ko mamayang gabi pa. Wika ng lalaki na nasa harapan nila. Walang iba kundi ang partner ni Gray na si Marlon. Napabuntong hininga na lamang ang binata. O siya, ipapasok ko muna si Alexa sa loob ng kwarto para matulungan na kita sa paglilinis. Agad na nanlaki ang mata ni Marlon sa narinig. Mabilis siyang tumakbo sa harapan ng kwarto ni Gray at hinarangan ito. Hindi pwede bro. Pilit ng ngiti pa nito. Bakit naman? Basta, hindi talaga pwede. Nagulat ang lahat nang biglang lumabas ang isang babae na may hawak na baril. Agad niya yung itinutok kay Gray. Bakit ngayon ka lang? Nasaan ang usapan natin? Nakasimangot na wika ng dalaga. Go home, Ella. Pero, hindi na natapos ang sasabihin ng babae nang biglang sumingit si Marlon. Mabuti pa, ihatid na kita sa labas. Napairap na lamang si Ella at basta-basta na lang tinalikuran ng lahat. Ngunit bago pa man siya makaalis ay napalingon siya kay Alexa mula ulo hanggang paa. Huwag mo siyang alalahanin. Hindi yun magsusumbong. Sino siya? Nakataas ang kilay na tanong ni Alexa nang makapasok sa loob ng kwarto. Napatingin ang dalaga sa paligid. Malinis ito, hindi kagaya ng nasa labas. Bahagya pang naiwan ang pabango ni Ella sa loob ng kwarto ni Gray. She's nothing. Baliwalang sagot ng binata. Bakit mo ako tinulungan? I'm your bodyguard. Do you remember our agreement? Akala ko ba hindi ka papayag dun? Well, I changed my mind. Bakit? Bakit? Because I realized that I care for you, Alexa. Care? You don't even know me. Isang beses lang tayo nagkaharap, Gray. And in that one moment, you've already started playing in my mind. Your beautiful face, your sharp nose that suits the shape of your face, your sharp-shaped red lips, your eyes that makes my heart beat faster. You don't know that with just one look, you captivate everyone in front of you. Is that a confession that you like me, Gray? No. Hinahangaan ko lang ang babaeng nakikita ko lang noon sa tarpaulin na bigla-bigla ko na lamang nakita sa personal. Anong ibig mong sabihin? Pa-autograph. Nagulat si Alexa nang biglang ilabas ni Gray ang maliit na notebook at ballpen na nakaipit sa pantalon nito. Agad na napaawang ang labi ng dalaga. Hindi makapaniwalang napatingin sa binata. Are you freaking serious? Sunod-sunod na napatango si Gray. Inis na kinuha ni Alexa ang maliit na notebook at ballpen. Halos mapunit ang notebook sa kanyang pagpirma. Nang matapos ay mabilis niya iyong itinapon sa lalaki. Lumabas ka na. I want to be alone. Excuse me, kwarto ko to. Sige, ako na lang ang lalabas. Akmang aalis na sana si Alexa nang bigla naman siyang pigilan ni Gray. No. Okay, lalabas na ako. Pagsuko ng binata. Good. Kaya lumabas ka na ngayon din. Baka maibunton ko pa sa'yo lahat ng sama ng loob ko sa mundo. Bakit ba bigla-bigla ka na lang nagagalit? Wala kang pakialam kung magagalit ako. Kasi buhay ko naman to. Magagalit ako hanggang kailan ko gusto. Napataas ang dalawang kamay ni Gray. Animong sumusuko na sa kasungitan ni Alexa. Hindi niya alam kung bakit biglang nagkaganito ang dalaga. Nang makalabas siya ay mabilis na sinipa ni Alexa ang kama sa inis. Pwisit!
Ang haba-haba ng sinabi ko. Tapos, magpapa-autograph lang pala. May pa-beautiful piece pa siyang nalalaman. Singhal pa ng dalaga sabay na pamewang. Natuon ang atensyon ni Alexa sa isang bintana. Agad siyang lumapit doon at dumungaw. Halos pinagsisihan niya kung bakit pa siya sumilip doon. Naaninag niya si Ella at si Gray na nag-uusap sa labas. Nagulat siya nang biglang ibinigay ng binata ang pinirmahan nitong maliit na notebook sa dalaga. Agad namang napapalakpak si Ella at hinagka ng binata. Hala kuya! Thank you so much! Sa wakas natupad na ang hiling ko na makapagpa-autograph sa isang sikat na may-ari ng Bliss Company Corporation. Wika ng kapatid ni Gray habang niyayakap ang kuya nito. Napasimangot si Alexa habang nanonood sa dalawa. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng inis dahil sa kakaibang nararamdaman. Bigla siyang pumulot ng maliit na papel sa basurahan at itinapon yun mula sa labas. Pagtapon ay mabilis siyang tumakbo at umupo sa kama. Akala ko ba tutulungan niya maglinis ang kasama niya? Samantala, nagulat si Gray nang biglang may tumama na isang papel sa kanyang ulo. Agad siyang napatingin sa bintana at napangisi nang maisip na si Alexa ang may gawa nun. Manang Sol! Bungad ng dalaga nang sagutin ng kanyang kasambahay ang kanyang tawag. Naku Iha, kumusta ka na? Bakit bigla-bigla ka na lang nawala? Ano bang problema sa iyong bata ka ha? Pinag-alala mo kami ng tatay mo, Alexa. Okay lang po ako rito, Nay. Kumusta po ang kumpanya ko? Naramdaman ng dalaga ang pagtahimik sa kabilang linya. Anak kasi, si Nico ang namamahala ng kumpanya mo. Naikuyom ni Alexa ang kanyang kamao. That bitch, sigurado akong sinadya niya to para i-frame up ako. Ano ba talaga nangyari anak? Nasaan ka ba ngayon? Pupuntahan kita. Hindi na nasagot pa ni Alexa ang tanong ng katulong nang biglang agawin ni Gray ang cellphone. Mabilis niyang pinatay ang tawag at inihampas ang cellphone sa sahig. Hindi pa ito nakontento. Inapakan niya pa yon hanggang sa madurog. Hindi makapaniwalang napatitig ang dalaga sa durog na cellphone sa sahig. What did you do? Umalingaw-ngaw sa sulok ng kwarto ang malakas na sigaw ni Alexa. Ako ang dapat magtatanong sa iyo niyan, Alexa. What did you do? Gusto mo bang matrack nila ang location mo sa pagtawag mo? You're not allowed to call someone else. Kailangan mo magtago. At hindi makakatulong ang cellphone mo na yan. Ipapahama ka lang yan. Nico, still my position sa kumpanya ko. Kailangan kong gumawa ng paraan para maisapubliko na inosente ako. At si Nico ang totoong pumatay sa bangkay na nakita ko. Huminahon ka muna. Kailangan mong kumalma. Kailangan muna nating planuhin ng mabuti ang lahat, Alexa, bago ka gumawa ng aksyon. Napahilamos ang dalaga ng muka at napaupo sa kama. Agad na nangilid ang kanyang luha. Matagal nang inaasam ni Nico na mapasakamay ang posisyon sa kumpanya ni Alexa. At ngayon, nagtagumpay siya sa kanyang inaasam. Naikuyom ng dalaga ang kanyang kamao sa naisip. You should eat, Alexa. Bungad ni Gray nang makapasok ito sa kwarto. Buong araw ay nakakulong lamang ang dalaga roon at tulala. Wala akong gana. Malamig na saad pa ng dalaga. Napasinghap si Alexa nang biglang hawakan ng binata ang kanyang dalawang braso at iniharap ito sa kanya. Look Alexa, alam mo, mababawi ang kumpanya mo at malilinis ang pangalan mo kung hindi mo ipagtutuon ng pansin ang kondisyon ng katawan mo. Kailangan mong kumain, kailangan mong magpalakas para mabawi mo ang dapat na sayo. Natahimik naman si Alexa. Sa huli ay sumama siya sa binata sa labas upang kumain. Habang kumakain, ay biglang napatanong ang dalaga kay Gray. Nasaan ang kasama mong lalaki kanina? Napatiimbagang ang lalaki sa narinig. Bakit siya ang hinahanap mo? Nandito naman ako Napaismid na tura ni Gray sa kanya. Wala, nagtataka lang ako kung bakit wala na siya rito. Hindi niya naman bahay to para dito na siya lumagi. Teka, bakit ba siya ang hinahanap mo? May gusto ka ba sa kanya? Gulat na napalingon si Alexa kay Gray. Parang galit na galit ito kung magtanong sa kanya. Teka, bakit ko sasabihin sa'yo? Ikaw, may gusto ka ba kay Ella? Nangunot ang noo ng binata sa kanyang narinig. Who's Ella? Yung kanina sa kwarto mo. Hinayaan mo pa talagang matulog siya doon. She's none of your business. E di wala ka rin pakialam kung may gusto ako sa kaibigan mo o wala.
pagsusungit ng dalaga. Sa 2 buwan na pamamalagi ng dalaga sa bahay ng binata, naging magaan ang loob niya kay Gray. Hindi niya na muling nakita pa ang babae na nadatnan niya sa loob ng bahay ng binata na nagngangalang Ella. Hindi na rin nakapunta ang partner ni Gray dahil hindi niya pinayagan si Marlon. Naiinis ang binata na iisipin na may gusto nga talaga si Alexa sa kanyang partner. Anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Gray nang madatna ng dalaga na naglilinis ng kanyang bahay. Ano ba sa tingin mong ginagawa ko? Malamang naglilinis. Bakit naman? Anong bakit? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita ang kalat dito sa bahay mo? You don't need to do that. Anong gusto mong gawin ko? Titigan ko na lang ang mga pesteng kalat na to. Parang ilang taon nang walang nakatira sa bahay na to ah. Tingnan mo nga yung alikabok sa kisame. Diyos ko, ang kapal-kapal kasing kapal ng pagmumukha mo. Are you insulting me and my house? Nagkunwaring inosenteng napatitig si Alexa kay Gray. Am I? Bakit hindi ba? Kung ako sa'yo, tulungan mo na lang ako maglinis para naman mapakinabangan ka naman. Kumbaga, may ambag ka sa mundo. Agad na naisalo ng binata ang walis nang bigla itong inihagis sa kanya ng dalaga. Walang nagawa si Gray, kung hindi sa huli ay tumulong na lamang sa paglilinis. Habang naglilinis ang dalawa ay naisipan ng binata na magpatugtog ng music. Napatingin si Alexa nang biglang sumayaw-sayaw si Gray sa kanyang harapan. Mukha kang timang dyan, oy! Umayos ka nga! Ang tigas ng katawan mong sumayaw! Natatawang bulyaw ng dalaga habang nagpupunas ng maliit na mesa sa sala. Ganito ba katigas? Napasinghap ang dalaga nang biglang hinubad ng binata ang kanyang damit. Paghubad, tumambad naman ang magandang katawan ni Gray. Oy! Ano ba? Baka may makakita sa'yo! Wika ng dalaga habang nagkukunwaring hinampas ang binata ng basahan. Hindi niya maiwasang mapatingin sa well-defined muscles ni Gray. Bakit? Nahihiya ka ba? Biro ni Gray habang papalapit ng papalapit kay Alexa. Ang kanilang mga mata ay nagkakatitigan at may kung anong kilig ang sumiklab sa kanilang pagitan. Umayos ka nga dyan! Ngunit sa kabila ng kanyang pagsaway ay may halong aliw at paghanga ang tono ng dalaga. Napairap na lamang siya at muling pinahid ang mesa. Pilit na iniiwasan ng kanyang mga mata na magtagal sa magandang hubog ng katawan ng binata. Bakit parang nahihiya ka ata? Tanong ni Gray habang inaabot ang kamay ni Alexa upang maramdaman ang init ng kanyang balat. Hindi naman ako nananakit, alam mo. Shh! Tumigil ka nga dyan! Sabi ng dalaga, ngunit hindi niya maikubli ang namumulang pisngi at muling ngiti ng kanyang labi. Sa gitna ng kanilang kulitan ay hindi nila namalayang nagkalapit na pala ang kanilang mga muka. Tumigil ang dalaga sa pagpupunas at sa isang iglap ay naramdaman nilang tila huminto ang oras. At sa kanilang mga puso'y sabay na tumibok ng mabilis at ang maliit na salay na balot ng isang katahimikan. Dahil tila hindi nila naririnig ang tunog ng musika. Nagkatinginan ng dalawa sa isa't isa. Ang mga matay nangungusap. Sino ba ang mas maganda ang katawan sa amin ni Marlon? Napasinghap si Alexa nang maamoy ang mabangong hininga ng lalaki. Magkahalong Colgate at menthol na candy ang amoy. Ikaw, syempre. Sagot ng dalaga. Tila parang nahipnotismo sa mga mata ni Gray. Sinong mas maganda ang katawan sa amin? Ikaw pa rin. Sino mas gusto mo sa aming dalawa? Nakangiting tanong ng binata. Hindi natapos ang sasabihin ng dalaga nang bigla siyang matauhan. Mabilis niyang itinulak ng malakas si Gray. Ang ibig kong sabihin, ikaw ang pinakabwisit na lalaking kilala ko. Ikaw ang pinaka nakakainis sa inyong dalawa ni Marlon. Sigaw ni Alexa sabay lunok. Talaga? Iba naman ang sagot mo sa tanong ko eh. Ang tanong ko ang sagutin mo. Huwag ka nga magulo. Naglilinis yung tao eh. Wika ng dalaga at ipinagpatuloy ang kanyang pagpupunas ng mesa. Halos hampasin ni Alexa ang kamay dahil kitang-kita ang panginginig nito habang nagpupunas. Hindi naman yun nakatakas sa mga mata ni Gray. Agad siyang napangisi at akmang kukunin na sana ang pamunas, ngunit hindi niya inaasahang kamay ng dalaga ang kanyang mahawakan. Pakiramdam ni Alexa ay parang napapaso siya sa dampi ng kamay ni Gray sa kanya. Babawiin niya na sana ang kanyang kamay, ngunit agad naman yung hinigpitan ng binata upang hindi yun makaalis.
Anong ginagawa mo? Did you feel it, Alexa? Ang alin? Your heart beats faster whenever we're near each other, as if you're burning from the touch of our skin. I can't deny what you feel, Alexa. Because the truth is, I feel the same too. A different kind of electricity travels through my body when our skin collides. Ano mo pinagsasabi mo? Ang ibig kong sabihin, ako na dyan. Nanginginig ka na eh. Sige. Nauutal na wika ni Alexa at mabilis na lumayo kay Gray. Pakiramdam niya, kapag mananatili pa sila sa ganoong sitwasyon ay parang bibigay na ang tuhod niya. Para kasing biglang naghina ang tuhod niya dahil sa nangyari. Lalo na nang marinig ang sinabi ni Gray sa kanya. Hindi siya tanga para hindi malaman ang ibig na ipahiwatig ng binata sa kanya. Ngunit hanggat maaari ay ayaw niyang umasa dito. Maglilinis na lang ako ng banyo. Paalam ni Alexa. Hindi pa man nakasagot ang binata ay mabilis niya na itong tinalikuran. Pareho rin pala nilang hindi na malaya na tumigil na pala ang pagtugtog ng music. Ngunit ang kanilang mga puso naman parang nagsisilbing musika sa dibdib nila dahil sa sobrang bilis ng tibok nito. Do I sound like I'm rushing? Did I use the wrong words? Was what I said wrong? Did I surprise her? Damn, nakakainis naman eh. Naihampas ng malakas ni Gray ang sa mesa. Pagkatapos ang pangyayari na yon ay naging mailap si Alexa. Ngunit dahil mabait si Gray sa kanya ay laging ang binata ang kasama niya. Unti-unti na rin naging malapit ang dalawa sa isa't isa. Oh, talo ka! Natatawang sambit ng dalaga habang naglalaro sila ni Gray ng chess. Mabilis niyang kinuha ang lipstick at inilagay yon sa mukha ng binata. Sa laro kasi nila, kapag sino ang talo ay siya ang lalagyan ng lipstick. Napahagik-hik si Alexa nang makitang nakasimangot na ang mukha ni Gray na punong-puno ng lipstick ang itsura. Samantalang ang dalaga naman ay kaunti lang ang lipstick na meron sa kanyang mukha. Sa madaling salita, marami ng talo si Gray sa laro nila ng dalaga. Talo ka ulit! Malakas na sigaw ng dalaga. Agad niya namang ginuhita ng mukha ng binata gamit ang lipstick. Halos hindi pa maipinta ang mukha ni Gray simula pa kanina. Nasa ganong sitwasyon sila nang biglang bumungad sa kanila si Marlon. Nang makita ang kanyang partner, ay bigla itong natawa. Ano nangyari sa mukha mo? Ano ginagawa mo rito, Marlon? Di ba sabi ko sa'yo, hindi ka makakapasok sa bahay ko? Chill bro! Hindi ko aagawin sa'yo si Alexa. Agad na namula ang dalaga sa narinig. Hindi ko naman siya gusto ah. Nahihiyang singit ng dalaga sa partner ni Gray. Napati imbagang ang lalaki dahil sa narinig. Well, Miss Alexa, hindi naman po ako nagtatanong. Mas lalong namula ang dalaga sa narinig. Pakiramdam niya, parang gusto na lamang niyang lamunin siya ng lupa dahil sa hiyang nararamdaman. Diretsuhin mo na ako, Marlon. Bakit ka ba pumunta dito? Biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ng kanyang partner sa tanong ni Gray. Napalitan ito ng seryosong muka. I need to talk to you, privately. Napalingon si Alexa sa bintana. Mabilis siyang napatayo nang makita ang pagbagsak ng ulan mula sa labas. Labas muna ako para makapag-usap kayo. Saan ka pupunta? Nagtatakang tanong ng binata sa kanya. Maliligo lang ako sa ulan. Nakangiting wika ni Alexa. Hindi niya nahinintay pa ang sagot ni Gray nang mabilis siyang tumakbo papunta sa labas. Nang mawala na ang dalaga sa kanyang paningin ay nagkatingin na naman ang dalawang lalaki. Anong plano natin, Gray? Tanong ni Marlon. Wala pa ako naririnig na signal mula sa kanya. Tiyak akong masasaktan si Alexa kapag nalaman niya ang katotohanan. Pero hindi naman natin pwedeng itago habang buhay ang katotohanan sa kanya. Hinihintay mo ba siya pa ang makatuklas ng lahat? At baka magkamali siya ng iniisip na baka magtanim pa siya ng galit sa'yo dahil sa ginawa mo. Alam mo may usapan kami ng lalaking yun. Huwag mong sirain ang tiwala ni Alexa sa'yo, Gray. Ikaw na lang inaasahan niyang tutulong sa kanya. Hindi na nabigyan ng pagkakataon ng binata na sumagot nang bigla siyang tawagin ni Alexa. Gray! Halika! Samahan mo ako maligo sa ulan, oh! Narinig nilang sigaw pa ng babae sa labas ng bahay. Nagkatinginan muna ang dalawang lalaki bago lumabas si Gray at lumapit kay Alexa. Ang sarap ng ulan. Nagulat ang binata nang biglang napatalo ng dalaga sa putikan. Natawa si Alexa nang makitang
natamaan ng putik si Gray. Ngayon ay madumi na ang damit nito. Napangisi ng nakakaloko ang binata. Ginantihan niya naman ang babae. Mabilis siyang napatalon sa putkan na agad namang natalsikan ng putik si Alexa. Nanlaki ang mga mata niya nang dahil sa ginawa ng lalaki. Hindi inaasahan ni Gray ang biglaang pagpulot ni Alexa ng putik at itinapon yon sa binata. Hindi alintana na madumi ang kanyang nahahawakan. Mabilis na napatakbo ang dalaga nang makitang si Gray naman ang pumulot ng putik upang gantihan siya. Napuno ng tawanan sa pagitan ng dalawa. Sa gitna ng malakas na ulan, naghahabulan ng dalawa na tila ba'y wala ng bukas. Pareho nilang nakalimutan ng realidad na naghihintay na nangyari sa kanilang dalawa. Ang mga sekretong tinatago nila sa isa't isa. Hindi maipagkakaila sa kanilang kakaibang titigan. Sa bawat tagpo ng mga tingin nila, pareho silang nakakaramdam ng iba't ibang paru-paro na naglalaro sa buong sistema nila. Ang reaksyon ng katawan nila sa tuwing mula sa pagkakadikit, ang pagbilis ng puso nila sa tuwing magkalapit sila sa isa't isa. Hindi maipagkakaila na sa maikling panahon na yun, nahanap nila ang kanilang sarili na unti-unting nahuhulog sa isa't isa. Habang biglang pumasok si Ella, napalingalinga ito sa paligid at tila may hinahanap. Si Kuya Gray po. Kuya? Oo, kapatid ko po siya. Nagulat na napalingon si Alexa kay Ella. Talaga? Parang gusto na lang ng dalaga na sampalin ang ulo niya dahil ibang naisip niya kaya nang makita niya ang dalawa na nagyayakapan. Opo, salamat po sa autograph ha. Bakit hindi ka dito nakatira? Nag-aaral po kasi ako eh. At saka meron akong sariling apartment na malapit sa eskwelahan. Biglang nagpantig ang tenga ni Alexa sa narinig. Sinong Nico? Ang pumunta po rito nung nakaraan. Nag-usap po sila ni Kuya Nico pero hindi ko po napakinggan ang pag-uusap nila dahil pinalabas po ako ni Kuya Gray. Masyado raw po kasing private ang pag-uusapan nila eh. Pero bago po ako umalis, may misyon daw po si Kuya. Misyon? Opo, misyon. Hindi niyo po ba alam na isang secret agent si Kuya Gray? Secret agent? Opo, nagtatrabaho po siya sa gobyerno. Kasama niya po si Kuya Marlon. Anong koneksyon ni Gray kay Nico? Bale, magkaibigan po kasi si Kuya Nico at si Kuya Gray ever since ng mga bata pa sila. Naikuyom ni Alexa ang kanyang kamao sa narinig. Gray, ikaw lang ang natatanging kaibigan ko. Hindi dapat malaman ni Alexa to. Wika ni Nico habang kausap si Gray sa kanyang telepono. Paano ang kumpanya? Ang importante ako nang uupo sa kanyang trono. Anong gagawin ko kay Alexa? Gawin mo ang gusto mong gawin. Napatiimbagang si Gray. As long as alam kong nasa sayo si Alexa, panatag akong nasa sa akin pa rin ang trono ng kumpanya. Malapit na ako sa bahay. Papatayin ko ng tawag. Nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa bago ibinaba ni Gray ang tawag. Napabuntong hininga ang binata habang tinatanaw ang kanyang bahay. Samantala, kasalukuyang sumisilip si Alexa sa bintana. Agad niya namang natanaw ang papalapit na si Gray. Napahigpit ang kanyang hawak sa baril. Hindi niya inaasahan na ang binatang nagugustuhan niya ay may tinatago palang Mabilis niyang itunutok ang baril doon. Sa pagbukas ni Gray ng pinto, ay nagulat siya nang biglang bumungad sa kanya ang dalaga. Nakatutok ang baril sa kanya at matalimang tingin na ipinupukol mula sa kanya. You have 30 minutes to explain everything to me, Gray. What are you talking about, Alexa? Hindi kita maintindihan. May problema ka ba? Kung hindi pa sabihin mo sa akin na ipinalaki ng mga magulang mo na sinungaling ang kapatid mo. Stop acting like a fucking innocent, Gray. Just please, tell me the truth.
Nangangatal na sigaw ni Alexa. Sandaling natahimik si Gray. Sa huli ay napabuntong hininga siya at napaupo sa kama. Hindi niya alintana ang baril na sumusunod sa kanya na hawak-hawak ni Alexa. Matagal na kaming magkaibigan ni Nico. Nasa iisang baryo lang kami nakatira. Ngunit nagulat ako nang bigla siyang nawala. Maging ang ama at ina niya, biglang nawala. Pero makalipas ang ilang taon, bumalik siya rito at hinanap ako upang humingi ng tulong sa akin. He asked me to protect you. Then I did. Sa bawat araw na may nagulat ako nung nagkaroon ako ng misyon. Bigla kang bumungad sa akin. Nagpakilala ka na ka-blind date kita. Hindi ko inaasahan na set up pala yun ni Nico. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa yun. I was mad at him. Pagkatapos niyang ginawa yun, inisip ko na ilalagay ka niya sa alanganin ng buhay mo. Dahil alam niyang delikado ang misyon ko. Pero sabi niya sa akin, may tiwala siya sa'yo. Alam niyang malakas ka. Humingi siya ng pabor. Yun na yang kunin kita at itago sa gustong pumatay sa kanya. Nabitawan ng dalaga ang baril sa narinig. Hindi niya inaasahan ang revelasyon na yun. Matagal niya nang inaasam ang kumpanya na meron ako. Bakit niya ako pinoprotektahan? Yun ang hindi ko alam, Alexa. Napapansin ko rin na galit siya sa'yo kapag magkaharap kayo sa isa't isa. Ngunit kapag ako naman ang kaharap niya, halos lumuhod na siya para bantayan lang kita, para protektahan kita. Tulungan mo ako, Gray. Gusto ko siyang makausap. Gusto ko malaman ang dahilan niya. Gusto ko marinig ang rason niya. Gusto ko malaman ng totoo. Ang lahat-lahat. Wala pa ako narinig na signal sa kanya, Alexa. Kaya hindi ko magagawa ang bagay na gusto mo. Teka, bakit sa akin niya itinuro na ako ang pumatay sa lalaki? Bakit niya kinuha ang posisyon ko sa kumpanya? Napabuntong hininga si Gray. Hindi totoong hinahanap ka ng publiko. Palabas lang ang lahat ng... Pagpapanggap lamang ang namatay dun sa banyo. Fake blood lang ang nilagay nila sa katawan. At lahat ng tao na nasa loob, mga tauhan lamang ni Nico. Bago ka pa man tumapak doon. Ang paghalik mo, parte din ba yun ng plano mo? Namula si Gray sa hindi inaasahang tanong sa kanya ni Alexa. No, sinadya ko yun. Huwag ka maglala. Pagkatapos noon, sinuntok naman ako ng pinsan mo dahil sa ginawa ko. Gusto ko siyang makita at makausap, Gray. Tulungan mo ako, please. Pagsusumamo ng dalaga. Magsasalita pa sana si Alexa nang biglang tumunog ang cellphone ng binata. Nagkatinginan muna ang dalawa bago sagutin ni Gray ang tawag. Habang nakikinig ang binata sa sinasabi ng kabilang linya, nakatuon lamang ang tingin niya sa dalaga. Nagtataka namang napatingin si Alexa kay Gray. Bakas ang kuryosidad sa kanyang muka kung sino ang kausap ng binata sa kabilang linya at ano ang sinasabi. Napansin niya ang pagbagsak ng balikat ng binata at ibinaba ang linya. Alexa. Puno ng pag-aalala na wika ng binata. Hindi mo na makakausap pa si Nico. Pagkasabi ng binata, ramdam na ramdam ng dalaga ang pagbilis ng kanyang puso. Hindi na maganda ang kutob niya. Pakiramdam niya ay parang may masamang nangyari. At hindi nga siya nagkakamali. Nahanap niya ang kanyang sarili na nasa loob ng morgue. Nanginginig ang buong katawan niya habang dahan-dahang inaalis ang puting kumot na nakabalot sa bangkay ni Nico. Halos maturog ang puso niya nang tuluyan niya nang may alis ang puting kumot. Napahagulhol siya sa lakas habang yakap-yakap ang malamig na bangkay ni Nico. Si Gray naman ay nakaalalay lamang sa likuran ni Nagpakamatay siya. Ayon sa psychiatrist, he suffered from severe depression. Matagal ko nang alam ang depresyon ni Nico, ngunit hindi ko inaasahan na wawakasan niya ang buhay niya. Wika pa ni Gray habang inaalo ang dalaga. Kung hindi siya... Napatiimbagang ang binata. Bakit hindi natin tanungin si Marlon? Nahanap ni Alexa ang sarili na nasa harapan niya si Marlon. Bahagya pa itong nakikisimsim ng kape, kaharap ang dalaga. I investigate Nico's background. I found out na
Ang kanyang ama ay leader ng mga sindikato at ang kanyang ina naman ay tauhan ng ama niya. Kasalukuyang nawawala ang iyong totoong pinsan, Alexa. Bakit nawala? Kinidnap nila yung totoong pinsan at ipinalit si Nico. Pinakilala na siya ng tunay na pinsan mo. Paano't hindi nila napansin na yun ang magulang ni Nico? Hindi mo ba alam? Hindi alam ang alin. Pero dahil alam ng pamilya na yun na yang bulag ay matalas ang pakiramdam at si Nico naman ay saktong kaboses at pareho sila ng pangangatawan ng iyong totoong pinsan. Mabilis nilang namanipula ang bulag. Tinuruan nila si Nico na magsinungaling at gumamit ng tao. Kapag hindi magawa ni Nico ang gusto nila, pinapaso nila ito ng sigarilyo sa pribadong katawan ni Nico upang hindi mapansin ng bulag. At doon nagsimula ang depresyon ni Nico. Sino ang totoong pinsan ko kung ganon? Sino ba ang laging kasama ni Nico at kasing edad niya? Agad na nanlaki ang mga mata ng dalaga sa naisip. Mabilis niyang ikinakiling ang kanyang ulo nang biglang pumasok si Grace sa kanyang isip. Panahon na para mahuli ang totoong may sala, Alexa. Sambit. Napangisi bigla ang lalaki. Nasa tabi mo lang siya lagi, Alexa. Isa siya sa mga taong ipinagkakatiwalaan mo sa lahat. Ang nagpapanggap na may pakialam sa'yo. Ngunit ang totoo, minamanipula ka lang pala. Kilalang kilala mo siya. Sila. Nahanap ni Alexa ang sarili na nasa tapat ng kanyang bahay. Lumabas si Manang Sol at ang asawa nito habang hawak-hawak ng mga otoridad. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyayari. Hindi siya makapaniwala na matagal na pala siyang minamanipula ng mag-asawa na pinagkakatiwalaan niya sa lahat. Iha, ano bang ibig sabihin nito? Bakit nila kami inaaresto? Natatarantang Do you think paloloko niyo ulit ako? Nauwi sa seryosong ekspresyon ng matandang babae, samantalang ang matandang lalaki ay nasa likuran lamang nila, nakangisi. Nasaan ang totoong pinsan ko? Napangisi si Manang Sol. Nandyan lang sa tabi-tabi. Natatawang wika ng matanda. Agad na napalingon si Alexa sa kanyang likuran kung saan nakatutok ang tingin ni Manang Sol na parang may ipinapahiwatig. Natulos ang dalaga sa kanyang kinaroroonan nang madatnan si Gray sa kanyang likuran kung saan mismo nakatingin ang matanda. Tila parang nanlamig siya sa kanyang naiisip. Buti na lang nahuli na sila. Nakangiting wika ni Marlon. Kasalukuyan silang nasa loob ng bahay ni Alexa. Kaharap ang alak bilang selebrasyon nila dahil nahuli na ang totoong may sala. Ngunit parang hindi magawa ng dalaga na magsaya sa naiisip. Maraming mga bagay na naglalaro sa utak niya na baka si Gray nga ang totoo niyang pinsan. Napaigtad si Alexa nang maramdaman niya ang paghawak ng binata sa kanyang kamay at bahagya itong pinisil mula sa ilalim ng mesa. Wala sa sariling na ilayo ng dalaga ang kanyang kamay. Agad namang nakaramdam si Gray ng kirot ng puso dahil sa pag-iwas nito. Nasa ganun silang sitwasyon nang biglang tumunog ang cellphone ng binata. Agad namang sinagot ni Gray ang tawag nang makita ang pangalan ng kanyang kapatid sa screen. Kuya, I need your help! Hindi naman nakataka sa pandinig ng dalawa ang boses ni Ella dahil naka-loudspeaker ito. Okay. Papunta na ako dyan. Wika ni Gray at agad na ibinaba ang tawag. Napatingin ang binata sa dalawa. Kailangan ko munang puntahan si Ella. Baka kung anong emergency yun. Hindi naman siya hihingi sa akin ng tulong kung hindi importante yun. Marlon, ikaw na munang bahala kay Alexa. Napalingon naman ang binata sa dalaga. Babalik ako. Habili ni Gray bago siya mawala sa paningin ni Alexa. What do you think? Pinsan ko ba si Gray? Bilis na napailing ang dalaga. May kapatid si Gray. Imposibleng maging pinsan ko siya. Wika ni Alexa na mapagtanto ang lahat. Pakiramdam mo ba tapos na ang lahat? Sa tingin ko, ngunit kinakailangan kong hanapin ang totoong pinsan ko. Agad na napangisi si Marlon sa narinig. Hindi na kailangan. Wika nito. Naalarma si Alexa nang biglang ilabas ng lalaki ang baril na nakatago sa pantalon niya. Ngunit hindi inaasahan ng binata ang paglabas din ni Alexa ng baril
na nakatago rin sa kanyang damit simula pa kanina. Ito ang baril na nakuha niya mula sa bahay ni Gray. Ang bilis mo naman mauto, Alexa. Nahanap mo na ang totoo mong pinsan. Si Nico ang totoo mo talagang pinsan. Tanga mo naman. Naniwala ka naman na bulag talaga ang ina ni Nico. Alam mo ba ang ginawa namin kay Nico kung bakit nauwi siya sa depresyon? Pinapaso namin siya ng sigarilyo. Yes, Alexa. Mga magulang ko ang pinakulong mo. Pagkatapos naming kidnapin ang pinsan ko, tinitraining namin siya na magsinungaling. Lahat ng pera ng mga magulang niya, ninakaw namin at ibinibigay sa amin. Nasa plano na ang lahat. Ang pagtrabaho ng mga magulang ko sa pamilya mo, ang pagkuha ng loob nila sa'yo, ang pagpartner ko kay Gray. Wala sana akong gagawin eh. Pero bigla ko nalang nalaman na pumunta si Nico sa bahay ni Gray. Mabuti na lang at lumabas ako. Kung hindi, sasabihin niya ang lahat na totoo kay Gray. Mga hayop kayo! Kayo ang dahilan kung bakit nagpakamatay ang pinsan ko! Iba ang nagpakamatay sa pinatay, Alexa. Natatawang sambit ni Marlon. Anong ibig mong sabihin? Ang gamot na kanyang iniinom ay hindi gamot para sa depresyon. Kung hindi ay isang lason. Unti-unti naming nilalason ang pinsan mo. Siyempre, kasabwat ko ang nagbibigay ng gamot sa kanya. Walang iba kung hindi ang psychiatrist. Ngunit bago ko maitaka sa mga magulang ko, papatayin muna kita. Nanlaki ang mata ni Alexa at napayuko nang biglang pinutukan siya ng baril ng binata. Nang makayuko, agad niyang binaril ang paa ni Marlon sa ilalim ng mesa. Napadaing naman ang binata dahil doon. Sa galit ay sunod-sunod niyang pinaputukan ang ilalim ng mesa, pati kung saan napayuko si Alexa kanina. Napatigil si Marlon sa pagbaril at pinakiramdaman ang paligid. Dahan-dahan siyang lumapit sa lugar kung saan niya nakitang napayuko si Alexa. Paglingon niya doon ay laking gulat niya nang wala na roon ang dalaga. Napaatras siya nang lumabas sa mga pulis at pinalibutan siya. Napalingon siya nang biglang lumabas si Alexa mula sa kanyang pinagtataguan. Kasunod noon ay ang pagpasok ng dalawang magkapatid na sina Gray at Ella. Tapos na ang pagpapanggap, Marlon. Wika ng binata at lumapit sa dalaga. Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Gray kay Alexa. Napatingin naman si Alexa sabay tango. Ibinalik niya sa lalaki ang baril na kinuha nito sa kanya. Paano nangyari to? Hindi makapaniwalang tanong ni Marlon. Magaling ba ako umaacting? Natatawang wika ni Ella. Nakaplano na ang lahat, Marlon. Nang mamatay si Nico. Alam mo ba, basta-basta na lang pinabayaan ng kanyang pinsan. Of course not. Nag-iwan siya ng sulat mula sa ilalim ng hinihigaan ng patay. Una pa lang talaga ay malakas na ang kutob ni Gray kay Marlon, ngunit hindi niya yon pinansin. Habang nasa morgue sila ni Alexa kanina, napansin ng binata ang tattoo sa kamay ni Nico, kung saan nakaukit ang numero doon. Nang makita ang numero, ay napalibot bigla si Gray sa paligid. Sa kanyang paglilibot, napansin niya sa bawat higaan ng mga patay ay mga numbers. Mabilis niyang hinanap ang pangatlong numero, kung saan ay ganun din ang nasa tattoo ni Nico. Mabilis naman siyang tinulungan ni Alexa sa paghahanap. Mula sa ilalim ng higaan ng patay, nahanap nila ang isang liham, kung saan ito ay naglalaman ng revelasyon. Kaya naisip ng dalawa na simulan ng plano. Pati si Ella ay dinamay na rin nila. Kindly check my schedule for today. Wika ni Alexa sa kanyang sekretarya habang nakaupo siya sa swivel chair. Abalang-abala siya sa pagpipirma ng mga papeles na nakalapag sa mesa niya ngayon. May meeting po kayo ng 2 p.m. madam. Then, may schedule din po kayo with Sir Carter sa dinner date niyo mamaya. Paano mo nalaman na may dinner date kami? Sorry po, chismosa lang. Nakangiting wika ni Ella sabay peace sign. Nagpumilit siya kay Alexa na maging sekretarya dito ng dalaga. Kaya walang nagawa si Alexa kung hindi ang pumayag. Makalipas ang 2 taon ay naging tahimik na ang kanilang pamumuhay, lalong-lalo na si Alexa. Ipinakulong na si Marlon, ganon din ang kasabwat na psychiatrist, habang buhay ng bilanggo naman ang hatol sa kanila. Dahil lahat sila ay member ng sindikato at marami nang napatay, bukod sa pagkidnap kay Nico at paglason dito ay marami na rin silang nagawang kasalanan lahat. Kanina ko pa hindi nakikita ang kuya mo. Nakasimangot na wika ni Alexa. Naku, busy yun. May mga panibagong mission kasi siya. And you know, may new partner siya. At saka, alam mo ba ate, ang ganda na babaeng partner niya sa trabaho.
Kaya siguro wala siyang oras na sumipot sa'yo. Hindi pa ba siya nag-propose sa'yo? Ilang taon na kayo magkasintaan ah. At saka, nasa tamang edad naman na kayo no? Wala ba siyang plano sa inyong dalawa? Napatingin si Alexa sa daliri niya. Ni walang suot na singsing na kahit na isa. Wala ata siyang balak para sa amin. Nanlulumong sambit ng dalaga. Matagal na rin niyang inaasahan na magpo-propose si Gray sa kanya. Ngunit wala man lang itong balak. Naku, baka wala talaga siyang plano sa iyo ate. Panunulsul pa ni Ella. Nanlulumong naglalakad si Alexa patungo sa rooftop kung saan gaganapin ang dinner date nila ni Gray. Hindi pa rin maalis sa kanyang utak ang sinabi ng kapatid ng binata. Napasalampak siya ng sarili sa upuan. Nagtataka namang napatitig sa kanya si Gray. Pagod sa trabaho? Biglang tanong ng binata sa kanya. Isang bahagyang pagtango at pilit ng ngiti ang naging tugon ni Alexa. May problema ba? Nasa trabaho ka raw kanina. Yes. May mission kami kasama ang partner ko. Maganda ba siya? What? Sexy? Hey, what are you thinking? Wala. Baka pagod ko lang to. Nagulat ang dalaga nang biglang iniabot ng binata ang kanyang kamay at bahagyang pinisil ito. Last mission ko na yon. Nag-resign na ako, Alexa. Nagpaangat ng tingin ng dalaga sa narinig. Isa na lang ang mission ko ngayon. Nagulat siya nang biglang tumayo si Gray at pumunta sa kanyang harapan. Nagbadya ang luha niya nang biglang lumuhod ang lalaki sa kanyang harapan. Kinuha nito ang singsing na nakatago sa kanyang bulsa. Alexa Bliss, will you marry me? Hindi pa nakasagot si Alexa nang marinig niya ang palakpakan mula sa di kalayuan. Napatingin siya kay Ella na nanonood sa kanila. Magaling ba akong umacting? Sigaw pa nito kay Alexa. Napailap naman ang babae dahil sa narinig. Napayuko siya at sinalubong ang malamlam na mga mata ni Gray. Sunod-sunod siyang napatango. Nanginginig ang mga kamay ng lalaki na tumayo at isinuot kay Alexa ang singsing. Matagal niya na itong pinagplanuhan, ngunit hindi siya makahanap ng tiyempo. Buti na lang at tinulungan siya ni Ella sa pag-set up ng venue para sa kanila. Pagsuot ng singsing ay nagyakapan ng dalawa. Kasunod naman noon ay ang pagputok ng mga fireworks. With each other's embrace, they found security and protection. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. At kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, please leave a like, comment, share, at pakisubscribe na rin ang ating YouTube channel. Muli, ito po ang Miss Teen Stories. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, paalam!